Paano natin i-maintain yung salvation natin kung hindi natin i-control ang sarili natin? Hindi natin ma-maintain yung salvation natin, yung pagtanggap natin kay Lord Jesus Christ kung tayo ay hindi natin i-control mismo sa sarili natin. Kailangan natin mag-effort. Yes, mahal tayo ng God, pero kailangan ng Lord, mabait ang ating Panginoon. He is so merciful, Father. But hindi lang doon sa pagtanggap kay Jesus Christ, but ang kailangan din natin gawin na mag-effort tayo sa ating mga sarili. Mag-effort tayo na maiwasan natin ang pagkakamali. Kasi si Satanas nandyan lang yan siya lagi eh. Ang kailangan natin dito, wisdom ang kailangan natin dito. Kailangan natin be wise tayo, maintindihan natin ano ang strategy ng kaaway. Ano ang strategy ng demon? Yung anger, yung weakness natin. Anger, yung sensitive, yung puso natin. Madali tayong masaktan kahit hindi pa tayo sure, nasaktan na tayo. Yan ang katalasan ngayon. Yan papasok ang atake. Diyan papasok si Satanas. Yung nakipag-usap ka sa isang tao na babae o lalaki, nakapag-communicate ka sa kanya, ikaw ay born again, nakapag-communicate ka sa taong unbeliever, nandun papasok ang atake. Kasi nandun papasok ang spirit of lust. Mag-ingat tayo, lalo na tayo ngayon ay believers, mag-ingat tayo, lalo na sa akin, sa inyo, kayo ngayon nga mayroong gift. Mayroon kayong gift na isa kayo sa tinawag ng Lord na mayroong star sa inyo, na nandyan sa iyo ang gift ng Lord, yung power ng Lord na sa inyo, for example, healing and deliverance. Meron kayo ganito ang sitwasyon nyo. Mag-ingat kayo makipag-usap kahit kanino. Dahil doon dadaan ang mga atake. Alam mo kasi, alam ng kaaway ang weakness natin. Makipag-usap ka lang sa isang tao, nandoon ang spirit of lust pumasok. Kaya mag-ingat ka. Kailangan natin i-control kasi kailangan natin igmat. Kung diba sa Bisaya, pa-igmat tayo. Kasi kung hindi tayo mag-igmat, mapandol talaga. So sa Bisaya, mapandol tayo. Ano ba sa Tagalog yung mapandol? No? Yan talaga ang nangyari. Kaya ang kailangan, ako, alam nyo, ang tinuturo ko lagi nga magbasa tayo ng Biblia. Kailangan natin magbasa tayo ng Biblia kasi nandun sa Biblia ang katotohanan. Yan ang kailangan natin gawin. So, kailangan natin ingatan natin ang ating mga sarili. Kailangan natin i-control ang mga sarili natin. I-control natin lahat ng mga desisyon natin. Kailangan natin mag-ask kay God. Kausapin natin si Lord kasi si Lord, nandyan lang naman si Lord. Lagi naman yan siyang nakikinig eh. Kasi sabi niya, kung ikaw ay nahirapan, come to me. I will give you rest. Di ba nasa Bible? Kung ikaw ay nahirapan, sabi ni Lord, punta ka sa akin. Kausapin mo ako. Papahingahin kita. Yung bang I give you rest. Kasi pag nag-ano ka kay Lord, good evening, narinig. Kung mag-trust ka kay Lord, hindi tayo ni Lord pababayaan sa mga weakness natin. Tulungan tayo ng Lord na ma-overcome natin ang weakness natin. Kung tayo ay nagkasala ng konting sala, huwag mong paabutan ng pabukasan. Tatayo ka at ask forgiveness to your Father. Lord, forgive all my sin. Lord, patawarin mo ako sa nagawa ko ngayon. Lord, naglagalit ako, Lord. Pagalingin mo ang puso ko. Yan kasi mostly sa akin ngayon, anger talaga. Yung anger, yung parang disappointed, yung parang ganyan lang ang sa akin. Yung mga mali-mali na nagawa ko ngayon, yun lang, no? Yung parang, yung heart natin, sometimes, kunting ano lang parang nagtampo ka, yung kunting ano lang parang nasaktan yung puso mo. Yun talaga ang sa akin. Yun lang naman ang kasalanan ko ngayon. Nandiyan ka para melody. Pero yung kasalanan talaga, for example, fornication, adultery, yung mga ganyang sin, wala na sa akin yon. Oh Lord, ang connection ko parang na. Yan, wala na sa akin yung kasalanan na yan. Kasi nga, I totally surrender to God. 2018, totally surrender to God talaga ako. At nagpagamit ako kay God. Binigay ko kay Lord ang buhay ko. Binigay ko sa Kanya ang puso ko. Binigay ko sa Kanya ang future ko. Lahat binigay ko kay God. Ngayon, nag-focus ako sa Kanya. Nag-focus ako sa relasyon ko sa aking Ama. Wala na akong, kung kumbaga isipin ko na wala na akong buhay dito sa mundo eh. Kasi sabi ko sa Kanya, Lord, gamitin mo na ako ng gamitin, Panginoon. Gamitin mo na ako ng gamitin, Lord, sabi ko sa Kanya. Sinabi ko kay God, Lord, ibigay ko na sa iyo ang lahat. Itaas mo ang kamay mo. Ibigay ko na sa iyo ang buhay ko, God. Gamitin mo ako ng gamitin, Lord, kasi ang katawan ko ay hindi ito sa akin. Ang katawan ko ay ito para sa iyo. Binalik ko sa iyo ang buhay ko. Binalik ko ito sa iyo. Hindi ko sabi ko sa Kanya, hindi na ito sa akin. Wala na akong karapatan sa sarili ko. Wala na akong karapatan sa buhay ko. Ikaw ang may-ari. So gamitin mo ako kung gamitin mo ako. Sabi ko kay God, I promise to serve you, Lord, until the end. Until my last breath. Yan ang sabi ko kay God. Use me, Father. Yan ang hiningi ko kay God ngayon eh. Magpagamit na lang ako sa Kanya na hindi ako, basta ang nasa akin, sa puso ko, ang desire ko talaga sa puso ko na mag-serve ako sa Kanya, na marami pang taong babalik kay God.
na marami pang taong malukit dahil sa video natin, dahil sa mga word ng God, marami pang matouch. Sabi ko kay Lord, hipuin mo ang puso ng mga tao na dumating yung time na makilala kanila. Kasi maraming tao ngayon na bingi at bulag sa katotohanan. Maraming bulag ngayon na hindi alam kung sino ba talaga ang buhay na Diyos, kung sino ba talaga ang sambahin natin. Yan lagi kong pinagdasal. I'm crying always daily. I'm crying to God na I ask God for mercy sa lahat ng tao. Dahil ang tao marami, ilan lang ngayon ang taong nagmamahal kay Panginoon. Sa ating Panginoon. Kaya ngayon, pag may nakita si Lord na yan, itong heart nito ay willing, gagamitin talaga ni Lord yan. Hindi na ni Lord si Lord nagdili na kailangan mo pang ganito. No, ang gusto ng Lord, yung puso mo. Na kung willing kang mag-serve sa Kanya, gagamitin ka talaga ni Lord. Bigyan ka talaga niya ng power, gift. Ibigay niya talaga sa'yo. Kasi nandito tayo ngayon sa katapusan, time of harvest tayo ngayon. Ang kailangan natin ngayon, yung sundin na lang natin ang utos ng Lord. Kung pwede nga kalimutan na lang natin ang flesh natin, kailangan natin mag-grow in spiritual. Huwag mo nang isipin yung flesh mo. Huwag mo nang isipin kung ano yung mga flesh. Kasi pag nag-iisip pa tayo ng mga material na bagay, yung iniisip natin ay ang flesh natin. Kailangan natin mag-grow in spiritual. Kailangan natin tayong lahat mag-grow tayo. Kung ikaw ay naniwala kay Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior, kailangan mong mag-grow. Huwag mong hayaan na you still baby Christian. Huwag mong hayaan you still there. You eat like, nagkain ka pa rin ng lugaw. Lugaw, yun. Yan ang meaning sa baby Christian. Kailangan mong mag-grow sa spiritual mo. Dahil kung maniwala ka kay God, kung meron kang pananampalataya kay God, magawa mo ang nagawa ni Lord Jesus dati. Anong nagawa ng ating Panginoon dati? Heal the sick. Cast out demons. I-preach yung good news about sa Kanya. Yan ang utos ng Lord sa akin. Magmahalan tayo. Forgive to each other. Forgive to each other. Yung mapakumbaba ka, yun ang utos ng Lord sa atin kaya. Hindi sinabi na Lord na yung kaaway mo, awayin mo rin. Kasi iba ang batas ni Moses dati sa Old Testament. Iba ang batas ni Moses dati. Pag nakapatay ka dati, patayin ka rin. Ang batas dati. Kung ang asawa mo dati nagkasala, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Yan ang batas, ang law ni Moses dati. Yan pa rin ang halos sinusunod ng mga tao ngayon. Pero pagdating ni Lord Jesus Christ, sabi ni Lord Jesus Christ, patawarin, magmahalan, patawarin mo. Kasi ang ano ni Lord Jesus sa atin ngayon, yung pagmamahal. Yun ang gusto ng Lord. Simply, accept Jesus Christ as Lord and personal Savior. Kung totoong mag-repent ka, magbalik ka sa Kanya, patawarin Kanya at kalimutan yung kasalanan mo. Ganyan kasimple, napakasimple ngayon sa batas ng ating Panginoon dahil forgiveness ang turo na yun. Ang gusto ni Lord Jesus ngayon, magpatawad ka, magmahal ka. Yan ang gusto ng Lord ngayon. Ang batas ni Moses dati iba, napakahirap sa law ni Moses dati. Pero ngayon, ito ang binigay ng Lord sa atin. Mahalin natin ang Diyos. Buong puso, buong buhay natin at kaluluwa natin at mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. So meaning kailangan natin magpatawad, huwag tayong magtanim ng galit. Kailangan natin mag-forgive to each other and pray to each other. Yan ang kailangan natin ngayon. Huwag mo nang isipin kung anong nagawa ng tao sa'yo. Kalimutan mo na yun. Move on ka na. Forgive them and move on. Yan ang gawin natin kasi kung magtanim ka ng galit dito sa puso mo, kung hindi ka mag-forgive, hindi ka rin patawarin ng Ama mo na nasa heaven. Nasa Bible yan. Nakalagay yan sa Bible. Lahat ng sinasabi ko, nandun yan sa Bible. Hindi ko lang ma-memorize kung saan dun. Basta nabasa ko yan sa Biblia. You understand? So, kailangan nating gawin ngayon, sundin natin ang utos ng Lord sa bawat isa sa atin. Kailangan natin i-give up yung flesh natin. Paano ibig sabihin i-give up? Talikuran ang pagkakamali. Talikuran kung anong tawag ng laman. Talikuran mo yan. Kailangan mo mag-focus kay Lord. I-give up mo na yung body natin. Huwag mo nang isipin yung body natin. Ingatan na lang ang body natin na huwag tayong magkasala. Ingatan natin ang body natin na susundin ang utos ng Lord. Kasi ang body natin, once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus Christ, once na natanggap na po natin ang Holy Spirit, ang ating body is a temple of the Holy Spirit. Okay, so magbasa tayo ng Bible. Sandali, i-share ko. Hanapin ko muna, ha? Kasi ganito talaga pag leading sa Holy Spirit yung message natin, eh. Patuloy-tuloy na. Okay. Hanapin ko muna yung scripture. Okay. Sa 1 Corinthians, ito po yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Do you not know that your body are temples of the Holy Spirit who is in you,
whom you have received from God, you are not your own. So, ato ni natin, i-translate natin, kaya para maintindihan nating lahat. Kasi sa panahon ngayon, maraming tao nagsabi na meron silang Panginoon pero they still living in sin. Bakit ko nasabi? Dahil still living boyfriend, girlfriend, nakipag-date sa boyfriend, nakipag-date sa boyfriend, nakipaghilawas doon, nakipagtalik sa may asawa, nakipag-fornication. You understand? Biblical ang sinasabi ko, biblical ang turo ko ngayon. Kailangan natin ituro ang katotohanan dahil sa John 8:32, you know the truth, truth is set you free. So kailangan natin ituro ang katotohanan. Ano ang nakalagay sa Biblia? Kailangan natin ituro Huwag natin tabunan kung ano yung nakalagay sa Bible, di natin basahin yan. No, kailangan natin ituro ang katotohanan para magising sa katotohanan ang mga taong nandyan sa kadiliman. Kasi ang sabi Tagalogin natin, tong scripture na to, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-ari ang inyong katawan. Kung ikaw ay nakareceive ng baptize of the Holy Spirit, kung ikaw ay tumanggap kay Lord Jesus Christ, yung body mo, hindi mo na pag-ari yung body mo. Yung katawan mo, hindi mo na pag-ari dahil ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit. You understand? So, kailangan mong ingatan ang katawan mo. Huwag mong dumihan sa pakipagtalik sa hindi mo asawa. Pero kung asawa mo, kasal kayo, wag lang problema yon. Hindi kasalanan yon. Pero pag nandun ka, hindi mo asawa yun, nag-grieve ang Holy Spirit na nandyan sa katawan mo. You understand? So, kailangan natin, basahin din natin sa King James Version, no? Ito ang King James Version. Alam mo, ang King James Version is complete talaga ito, pero yung old translation talaga to. What? Sabi dito, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Basahin ko dito sa NIV kasi mas easy ang NIV. Do you not know that your body are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So kung na-receive natin yung baptism of the Holy Spirit, ang ating mga body is hindi na natin pag-aari ang katawan natin. Kailangan natin ingatan ang katawan natin kasi ang Holy Spirit nakatira siya sa atin. Nandito ang Holy Spirit nakatira sa atin. Siya ang magturo sa atin kung paano natin maiwasan ang pagkakamali. Kaya nga tinuturo ko sa inyo ngayon na kailangan kung ikaw ay born again, kung hindi mo na-receive ang baptism of the Holy Spirit, yung religion mo lang ang inano mo Kasi kailangan natin ang baptism of the Holy Spirit. Kaya kung hindi mo ma-receive ang baptism of the Holy Spirit, meaning, ano bang meaning ng baptism of the Holy Spirit? Yung nag-speaking tongues ka. Yan ang baptism of the Holy Spirit. Kasi ang baptism niyo, John the Baptist before, is baptism sa water. Pero ang kay Lord Jesus Christ, i-baptize niya tayo sa kanyang Espiritu. Pag naka-receive ang baptize sa Holy Spirit, yung naka-speak ka ng tongues. Marami ngayong churches na hindi tinuturo, na hindi pinapahalagahan, na pinaka-importante na ma-receive natin ang baptism of the Holy Ghost as tayo ay believers. Pag tayo ay naniwala at tinanggap natin si Lord Jesus Christ, kailangan natin ang baptism of the Holy Ghost. Kaya ito ngayon, ang tinuturo ko ngayon, marami na ako ng mga tao ngayon nag-connect sa akin na baptize sila sa Holy Ghost. Kasi i-baptize, sabi ng Lord, i-baptize mo sila ng Holy Ghost. God is used me to baptize them. God is used me to lihan. Ganyan, ginamit ko lang ang kamera. Ginamit ko lang. Sabi ko, receive the baptism of the Holy Spirit. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Receive the Holy Spirit. Receive it in Jesus Christ's mighty name. Ano mo na lang na ganun na. Siyempre kasi pumasok yung fire from God. Yung baptism of the Holy Ghost. Yung Holy Spirit pumasok sa katawan mo. Kaya nag-speaking tongues ka. Rasekende, rosokontia kalia, rosokotokondia makatikilara da sekendia, luguriba sekendele de kalia de sekendia, rokotekendele de kaliba karana sekendia, lokotekendele bakandia de sekendia, lokotekendele de kayara basikinya. Oh God, thank you Holy Spirit. Rasekan, yan ang kailangan natin. Baptism of the Holy Spirit. You understand? So, yung kailangan natin, ang katawan natin, ingatan natin. Ngayon, kung ikaw nanood sa video na to ngayon, ako I tell the truth. Isabi ko talaga ang katotohanan. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? No? Whom you have received from God, you are not your own. So yung body natin, templo ng Holy Spirit.
templo ng Holy Spirit yung body natin. Kailangan natin ingatan ang body natin. Huwag mong sabihin na kilala mo ang Panginoon. Huwag mong sabihin na nag-worship, praising God ka. You're still living in sin. Why you do like that? Totally surrender to God. Sin no more. Sin no more. Huwag mong i-grip ang Holy Spirit na nakatira dyan sa katawan mo. Huwag mong i-grip yung Holy Spirit kasi yung Holy Spirit nandyan sa katawan mo. Hindi natin pag-aari yung katawan natin. Hindi natin hawak ang katawan natin. So kailangan natin ingatan yung Holy Spirit na nakatira dito sa inside sa atin. Ngayon sabihin mo na ikaw nag-worship, praising God, oh Lord Jesus, but you're still living in sin. You are a liar. Yan ang sabi ng Lord sa Biblia, they honor me in their lips, but their heart is very far from me. Why? Dahil sinabi mo, you have God. You called Lord, Lord, Lord. But you're still living in sin. Kasi kung totoong, kasi sabi dun sa John 14:15, if you love me, obey my commands. If you love me, keep my commandments. Anong commandments ng Lord? Nandyan mabasa natin sa Biblia na ang ayaw ng Lord sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Lord na gawin natin yung pagkakamali. Kaya kailangan natin keep moving forward tayo. Backward, walang backward dito sa atin. Kailangan natin mag-focus kay Lord. Kailangan natin i-focus yung own salvation natin. Kailangan natin be holy. Dahil ang ating Ama, dahil sa 1 Peter, ating something 1 Peter 5, something 17. Be holy because I am holy. Yan ang sabi ng ating Lord. Kailangan natin tayong lahat maging holy. Dahil ang ating Ama, He is holy. Kailangan mo bakit mo, ano bang sabihin mo? Sabi mo na mayroon kang Lord, huli ka. Sa tago, mayroon kang ginagawa. May ginawa kang mga mali doon sa tago. Alam mo ba akala mo hindi nakikita ng Lord? Nakikita ng Lord yan eh. Kailangan mong mag-work sa your own salvation. Kailangan mong mag-be holy, stay away from sin, focus. Kailangan natin ang Panginoon sa puso natin, sa buhay natin. Ang ating Panginoon, kailangan na tayo matakot sa Kanya. Sundin natin ang utos ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya kung ikaw ngayon ay nakatira ka sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, o nandyan ka nakatira sa hindi mo asawa, o may asawa yung lalaki, may asawa yung babae, talikuran mo na, mag-move on ka, ilitgo mo na yan. Huwag mong hayaan mapunta ka sa impyerno. Nakikita ng Lord lahat ng ginagawa mo. Malay mo kung bukas mag-rapture, anong gagawin mo? Kailangan natin ngayon be ready dahil hindi natin alam kung anong mangyari mamaya in the next few hours. Kailangan mo ngayon mag-repent ka. Tanggapin mo si Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior. Kausapin mo si Lord Jesus Christ. I-surrender mo sa Kanya. Hingi ka sa Kanya ng kapatawaran. Talikuran mo ang pagkakamali. Huwag mong hayaan na bukas na ako mag-repent. Paano kung hindi ka maabutan bukas? Paano kung mamatay ka mamaya? Paano? Kasi alam mo, pagpatay ang katawan natin, wala na tayong pag-asa na mabago ang buhay natin. Wala nang pag-asa pa tayong mag-repent. Kasi pagpatay ang body natin, wala na tayo eh. Ngayon na buhay ang katawan mo, buhay yung flesh mo, na nandyan nakatira ang espiritu mo, kailangan mo ngayon magsisisi, mag-repent, accept Jesus Christ as Lord and personal Savior. Totally surrender to God. Yan ang kailangan natin gawin ngayon mga kapatid. Huwag na kayong magtanga-tangaan, huwag na tayong bukas-bukasan pa natin. Maybe tomorrow is too late. Kailangan na natin ngayon mag-repent tayo. Dahil sabi ng Lord, tell my people to repent, I am coming soon. So ngayon, ito yung message natin ngayon na kailangan natin, kung ikaw ngayon, mag-pray tayo ng salvation prayer. Mag-pray tayo ng salvation prayer. Mag-pray muna ako ng salvation prayer. Kailangan natin, magsabat na lang po kayo sa akin. Susunod na lang po kayo sa akin. Kung ikaw ngayon ay anong sitwasyon mo ngayon, so ngayon, kung ready ka, surrender kay Lord Jesus Christ. Kung surrender ka, mag-pray ako, sasabay ka sa akin, sabayan mo na lang yung prayers ko. Ito po ang importante po ngayon, okay? So, sabat ka na lang po sa akin, okay? Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all my sin. Please forgive me. I didn't know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sin can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to serve you forever and ever. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Yan ang salvation prayer. Sabihin mo sa sarili mo, I am saved. I am saved.
Now receive fresh fire in the mighty name of the Lord Jesus. Receive fresh fire in the mighty name of the Lord Jesus. Receive the power of the Holy Ghost in the mighty name of the Lord Jesus. The love of God you feel in your heart in the mighty name of the Lord Jesus. The love of God you feel in your heart. And since today, you love God in Jesus Christ's mighty name. Read your Bible in Jesus Christ's mighty name. Holy Spirit, guide them. Holy Spirit, i-guide mo sila, Holy Spirit. Yung mga tao ngayon na natanggap sa iyo, Panginoon, i-guide mo sila, Panginoon. In Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Too much fire. Thank you, Lord Jesus. Too much fire. I feel fire. Thank you, Lord. So ngayon po ay kung ikaw po ngayon ay sumabay sa prayer na yan, yung saved ka na po, yung lahat po ng kasalanan mo, napatawad na po ng ating Panginoon. Yung yung kasalanan mo, wala na po yun. Na-erase na po yun. Yung po ang pangalan mo ngayon ay nakasulat sa libro ng buhay. Kasi ang pag-accept Jesus Christ as Lord and personal Savior, yung salvation prayer, yan po ang importante sa bawat isa sa atin para po maligtas tayong lahat. So ngayon, kung ngayon sumabay ka sa prayers na yan, so may mangyari sa iyo mamaya, ligtas ka na. So ngayon, kung ikaw ay ngayon tapos na tinanggap si Lord Jesus Christ, please stay connected with God. Stay away from sin and sin no more. Sin no more. Make sure na sin no more. Be holy dahil ang ating Panginoon, He is holy. Yan ang gusto ng Lord sa atin na tayong lahat maging holy tayo. You understand? So yan ang kailangan natin ngayon mga kapatid. Okay? So naintindihan ba niyo yung message natin? Then 1 Corinthians chapter 3 verse 16, no? Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwell in your minds? You know, you understand? Sabi dito, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your minds? Okay, you understand? So, translate po natin. Ibasa ko lang kasi may mga dito, may mga English. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Yan ang sa Tagalog, yung sabi sa 1 Corinthians 3:16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Yung katawan natin is templo ng Diyos. So, kailangan natin be holy. Kailangan natin sin no more. Huwag natin pagdumihan ang katawan natin na doon. Anong ginagawa natin sa katawan natin doon sa pakipagtalik sa hindi natin asawa. Linawin ko, walang kasalanan ang pagtalik kung siya ay asawa mo. Kung kayo ay kasal, hindi yan kasalanan sa Biblia. Ang turo ko dito sa Biblia, sa Bible po itong lahat kinuha natin. Yung nasa Biblia po, nag-ano po tayo dito, salita ng Diyos. Hindi kasalanan yan kung kayo ay kasal. Pero kung hindi kayo kasal, yan ay kasalanan. Fornication ang tawag doon. Doon, yan ang kailangan, yan ang gusto ng diablo na gawin ninyo. You understand? Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Oh my God, I like it. Oh my God, 16. Para nasikin na lang. Paparusahan, basahin ko sa 17. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Hey, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Rasikondili makarada sikindya, rosokote kelikiarada sikindya, rosokonte kambadalayarada sikindili de kalabakatikunya masikindya ka. Balikin, basahin ko ulitin ko kasi masarap Ito balikin ko. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Ang nanirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Ang body natin is templo ng Holy Spirit. Nakatira sa body natin ang espiritu ng Diyos. Rasikulya-ramasikinyaha. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang katawan natin is templo ng ating Panginoon. You understand? Oh my God. Huwag dayain inuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, gaya ng nasulat. Hinuhuli niya ang marunong sa kanila
na ring kasulatan. Gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang magawa ng tao. O huwag natin ipagmalaki yung gawa ng tao, yung ginagawa ng tao. Raseko libaka ranas sa kanya baka. Kaya't huwag mong ipagmalaki ni numan ang nagawa ng tao. Para sa inyo ang lahat ng ito. Raseko libaka radisekendi resekendi de kunyo rosukunya makasekenya utulara disekendia rosukunti kalebaka yara daseken. Gusto mag-move ang Holy Spirit, mag-speak muna ako ha. Kasi aras, hindi ko siya i-grip. Lasi kundili makarada sikindili bukuto kuli bakarada sakandili bakari masikindya loko sekete kendili de kali bakarada sukuti kamanala de kuli karabaka sike roko sakandili makarede kendya rada kaseke. Kung kisay mag-speak tongues, mag-speak dihag tongues. Kung kinsa ni harabaka, kung dili pa mo naka-speak in tongues, mag-pray lang kayo sa sarili ninyong language. Rasi kundili makarada sikindi loko to kundili makarabaka te kuli bakarada sikindya labaka sekondyo rodo sokotya leke lokota le makate kendele de kanyara da sakande makandela da sokundia makasekondele da kaliba rekete kendela da kanyere boku sokoto kondele de kandela makayara makasekendia lokoto kondele makadele de kore makasakandele de kandele makarada sekondele makare masekendia lokoto kondele makate kondele boku rada sakandele makarada sekendia lokoto kondele makate kondele boku rada sokoto kondele kayara makanya da kasekendele kandela maka. Thank you Holy Spirit. Labadia masekote kila da karabaka seke roko sokonte kendela de kolli bagara sekendea roko sakandele da karada sekendele rakate kendela de kandele bakarada sakanya da kaya da daraba sekendea. Oh God, aras sekendea. Yung dyan ko nag-shitting na yung dyan ko. Yung Holy Spirit gusto mag-move na mag-move. Oh my God. Ano pala ha, babalik ako doon sa message natin na focus your own salvation. Kasi nandun na yung mga scripture natin. Meron na tayong mga scripture. So ngayon, balik na naman tayo. Dito tayo, focus tayo dito sa ano. Okay? Rasikin nila de kuli bakarada sekan yung kusukunya makatikili ada kaya ada sikinnya. Rokotikin manalayara da sikin nila de kuli bakarada konyara bakasikin. Patikan nila yara da sukun diala da yara ledi uli butukunya masikin cikin nila de kuli bakarada sikin. Kunya baksikun dia busukunya bakatikila de kunyara bakasikin nila de kunyara ada yara ba. Anda sikunya rukudur bukusukun nila bakar. Rabakatilo bakasila de kunyara bakatiki batina de kusukun dia baka ino majini betarjis. Mag-read po ako ng 1 Corinthians 1 chapter 7. I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way, in an undivided devotion to the Lord. So, basahin po natin sa Tagalog. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong maglingkod, no, makapaglingkod sa Panginoon. Darasikin dili danyo kuri masikin yarada kanyo. Yung mga nag-comment, no, sir, hindi na ko yan, ano, kung nagbasa ka ng Bible, the Book of Acts, maintindihan mo po yung speak in tongues, rasikun niya baga, okay? Kung pwede, wag ka na lang, kung hindi mo naintindihan, wag ka na lang mag-comment ng bad, kasi po yan ay language, Holy Spirit po, ha? Holy Spirit language po. Read the Book of Acts, so maintindihan mo po kung bakit yan ang sometimes mag-move galing sa amin. Tip din yan, no? Hindi namin yan sinasadya na gusto niyang mag-move, gusto siyang yung nalabas, yung language na yan. Basa-basa na lang din tayo ng Bible para po maintindihan po natin, para hindi tayo maging ignorant, no? So kung hindi na intindihan, wag na lang magbitaw, kasi nasa Biblia po na ayaw ni Lord yung, kasi Holy Spirit yan eh, Holy Spirit language po yan. So God bless po sa'yo. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo, di ba? Sinasabi ko ito upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah. And sa King James Version, and this I speak for your own prophet, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.
Hindi ko kasi masyado maano yung ano ba yung King James version kasi yung King James version ay mahirapan ako sa King James version. Pero dito sa ano sa NIV, ka NLT and NIV talagang ginagamit ko kasi nga translation niya is ano simple, no? I am saying this for your own good, not to distract you, but that you may live in a right way and undivided devotion